maghiwalay na tayo. At sinisiguro ko sa'yo, makukulong ka. Kakasuhan kita. Boyfriend mo ko. Normal lang ang ginawa nating dalawa. Doon din naman to papunta eh. Nahihirapan ka lang tanggapin dahil akala mo pinagsamantalahan kita. Pero regalo mo na lang yun sa akin. Di ba ang dami ko namang naibigay sa'yo? Yan lang naman ang kaya mo ibigay eh. Pero pinilit mo pa rin ako. Alam mong hindi pa ako handa. Marami ang naghahangad ng isang lalaking kayang ibigay sa kanila ang lahat. Ituturing silang prinsesa. Katulad ng maraming babae, ganun din ang hangad ni Angie. Dumating sa buhay niya si Miguel, isang lalaking handang ialay sa kanya ang lahat. Ngunit malaki ang agwat ng kanilang edad. 15 anyos si Angie habang nasa edad 40 naman si Miguel. Ang isang tila ba pantasya na lalaki ay isa pa lang mapagkunwari. Maisasalba nga ba si Angie ng itim na kapangyarihan palabas sa impyernong mundo na pinagdalhan sa kanya ni Miguel? O ito lamang ang magdadagdag ng kalbaryo sa mura niyang edad? Talaga ba? Para sa akin lahat to? Salamat ah. Bakit ang dami namang chocolates? Oo naman. Di ba nga nabanggit mo na yan ang favorite mo? Binibigay ko lang sa'yo. At mas marami pa dyan ang kaya kong ibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo. Ano ka ba? Baka naman maubos ko ang pera mo. Nakakahiya naman. Nagmumukha yata akong matakaw. Salamat dito ha. Matutuwa ang mga kapatid ko kapag nakatikim sila nito. Ang mamahal pa naman ng ganitong chocolates. May grocery ako dyan dala. Nandun lang sa sasakyan. Mamaya ako na lang iaabot kapag inatid kita sa inyo. Ano, uuwi ka na ba? Kain na muna sana tayo sa labas. Oo, pauwi na ako. Kailangan ko ngayon makauwi ng maaga eh. Kaya sorry, hindi ako makakasama. Pero pwede naman sa Sabado. Kasi 'di ba, sabi mo, gusto mo sanang manood ng sine? Nag-iipon pa kasi ako ng pambili ng tiket. Bakit ka pa mag-iipon? Libre ko na lahat. Ako ang nag-aya at ayokong gumagastos ang babae kapag nagde-date kami. Wala kang ilalabas na pera, huwag kang mag-alala. Ang kailangan ko lang ay ikaw mismo. Kailangan ko na may kasamang maganda na maglalakad-lakad sa mall. Tara na, umuwi na tayo. Baka hinihintay ka na sa bahay nyo. Tanging malawak ng ngiti lamang ang matatanaw sa labi ni Angie habang naglalakad sila papunta sa mamahaling sasakyan ng manliligaw niya. Halos 1 linggo na rin siyang nililigawan ni Miguel at nararamdaman naman niya ang sinseridad sa binata. Nagmula sa mahirap na pamilya si Angie, pang-7 siya sa magkakapatid at meron pang 3 maliliit na sumunod sa kanya. Ang bunso nila ay nasa 8 gulang pa lamang. Halos lahat naman sa mga nakatatanda niyang kapatid ay may mga asawa na, ngunit mahirap din ang buhay na meron sila. Kaya mas lalong nagpupursigi ang dalagita na makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ng magandang buhay. Nang dumating sa buhay niya si Miguel, malaki ang naitulong ng binata sa kanilang pamilya. Dahil hindi ito pumapalya na magbigay sa kanila ng grocery kada linggo. Minsan ay ito rin ang bumibili ng gatas ng mga kapatid niya. Salamat sa paghatid mo sa akin. Gusto mo bang pumasok muna sa bahay? Hindi na. Tumawag kasi sa akin ng business partner ko. Kailangan niya raw ako makausap. Chat mo na lang ako sa Sabado ah. Susunduin na lang kita rito. Salamat ulit. Pagkalabas pa lang ng sasakyan, dinig na ni Angie ang iyakan ng mga kapatid niya. Nakatira lamang sila sa maliit na bahay at doon din nakikisiksik ang pamilya ng ate niya. Pagpasok niya sa loob, pinatimpla na niya ang gatas na binili ni Miguel para tumigil na rin sa pag-iyak ang kanyang kapatid at pamangkin. Ipinamahagi niya rin ang mga tsokolate na bigay sa kanya. Kinabukasan, maaga ang uwian nila sa paaralan.
Hindi na niya ito sinabi kay Miguel dahil alam niyang abala ang binata sa negosyo nito. Nais din sana niyang igugol ang natitirang oras para magtrabaho upang makapagbigay siya ng pera sa kanyang mga magulang. Tapusin mo na lang balatan yan, bakla. Tapos niyan ako na magbibigay sa'yo ng pera. Walang bangas kapag binalatan mo yung mga bawang ha. Alam mo naman kung gaano kaarte ang suki namin. Oo, alam ko na yan. Ako nga palagi ang kasama mo gumawa nito eh. Mas mabilis pa akong magbalat sa'yo. Ay, oo nga pala. Ano na nangyari dun sa matandang nanliligaw sa'yo? Hindi pa rin ba yung tumitigil? Hindi ko naman siya pinapatigil eh. Gusto ko pa siyang kilalanin lalo. Mas nagiging mabait nga siya ngayon. Alam mo bang ang dami niyang binibigay sa akin? Tapos sabi niya, kapag nagkita kami, may ibibigay siyang regalo sa akin. Binili niya raw yun sa Thailand. Kasi andun pala siya ngayon, pabalik pa lang sila bukas. Bakla, 15 ka pa lang tapos 45 na yung manliligaw mo. Dinadaan ka lang yan sa mga regalo. Groomer yan, ano ka ba? Dapat sabihin mo sa kanya na tumigil na siya. Sige, sabihin na natin na nakakatulong siya sa'yo. Pero yan ang ginagamit niyang paraan para mahawakan ka sa liig. Mukha naman siyang mabait ah. Ang lambing niya pa. Huy, ilang linggo pa lang kayo magkakilala, madali lang magpanggap. Tapos hindi din naman kayo araw-araw magkasama. Mabait yan sa'yo hanggat alam niyang may makukuha siya sa'yo. Tigilan mo na yan. Kung ako sa'yo, ikaw na mismo magpatigil sa kanya. Marami siyang pera. Diyan kanya sinisilaw. Dahil sa mga salitang sinabi ng kanyang kaibigan, nakaramdam ng pagkalito si Angie. Tila ba napaisip siya na baka nga nadadala lang din siya ng kanyang emosyon dahil alam niyang nabibigyan siya ng atensyon ng manliligaw. Hindi na kasi niya maikakaila na nagkakaroon na rin siya ng pagmamahal para kay Miguel. Habang lumilipas ang mga araw, pinapakiramdaman muna ng dalagita kung ano nga ba ang ugali ng binata. Ngunit wala talaga siyang makitang mali. May problema ka ba? Bakit ang tahimik mo yata ngayon? Wala. Napapaisip lang kasi ako. Sasagutin mo na ba ako? Ang dami kasing gumugulo sa utak ko ngayon. Gusto na kasi kita, kaso natatakot ako eh. Oh, gusto mo na pala ako eh. Dapat sagutin mo na ako. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang mga takot na yan. Tandaan mo, Angie, kakampi mo ako sa lahat. Pwede mong ilabas sa akin ang mga nasa isip mo para matulungan kita. Ang bata ko pa para sa'yo. Nahihiya ako sa sasabihin sa atin ng mga tao, sa mga panghuhusga nila. Tapos yung kaibigan ko, kontra pa sa magiging relasyon natin. Hindi ko na alam. Tumingin ka sa mga mata ko, Angie. Ang pagmamahala nating dalawa ay para sa atin lang. Labas ang ibang tao, lalo na ang kaibigan mo. Wala yan sa edad, dahil kaya natin patunayan sa kanilang lahat na malayo man ang edad natin, hindi naman nagkakalayo ang puso natin. Kahit na ano pang marinig mo sa kanilang lahat, at the end of the day, tayo pa rin ang nagmamahalan. Ikaw, ako at ang labis na pag-ibig natin na magsasalba sa atin. Huwag ka matakot, palagi ako nasa tabi mo. Hanggat mahal natin ang isa't isa, magkakampi tayo. Tila ba nawala ang mga problemang kanina pa iniisip ni Angie nang marinig niya ang mga salitang sinabi sa kanya ni Miguel. Nang gabi rin na yon ay sinagot na niya ang binata. Gusto niyang subukan ang pagmamahal ni Miguel sa kanya. Nang sabihin niya sa pamilya niya na nobyo na niya si Miguel, natuwa ang mga ito dahil ang katwiran nila ay maiaahon na rin sila sa kahirapan. Ngunit hindi naman talaga yon ang intensyon ni Angie. Tunay na kasi ang pagmamahal na nararamdaman niya. Palagi na silang magkasama ng nobyo. Napapadalas na rin ang paglabas nila at ang pagbibigay sa kanya ng mga bagay na gusto niya. Binilhan mo na naman ako ng bagong kwintas, mahal. Parang kabibili mo lang nung nakaraang linggo ah. Tama na muna to ah. Hindi ko pa nga nagagamit ang iba mong binigay sa akin eh. Bakit? Ayaw mo ba? Ako kasi,
Basta mahal ko ang isang tao, ibinibigay ko lahat. Nakakahiya na rin naman kasi sa'yo. Ang dami mo nang nagagasto sa pamilya ko, tapos todo ka pa magbigay sa akin. Tapos ako tong walang maibigay sa'yo na kahit ano. Basta maging loyal ka lang sa akin at ako lang ang mamahalin at pipiliin mo. Hindi ko na kailangan ng kahit na ano. Ganon din naman ang gusto ko. Kaya kahit wag mo na akong gastusan. Hindi pwede yun. Dahil ano namang gagawin ko sa mga pera ko kung hindi ko gagastusin sa mahal ko? Hayaan mo lang ako, okay? Para to sa'yo at sa pamilya mo. Salamat, mahal. Kahit na hiyang-hiya na ako sa'yo. Nagtangka si Miguel na halikan siya sa labi, ngunit agad din naman na umiwas ang dalagita. Anong ginagawa mo? O bakit? Kiss lang naman, mahal. Magnobyo na tayo. Kahit na minsan hindi pa tayo nag-kiss. Puro lang sa pisngi. Baka may makakita sa atin eh. Wala yan. Nasa loob naman tayo ng sasakyan eh. Sige na, kiss lang naman eh. Nagbigay naman ako ng grocery sa bahay nyo. Tapos yung regalo ko sa'yo. Malapit na rin naman ang first monthsary natin. Kiss lang, saglit lang. Kahit na smack lang. Tumulis pa ang nguso ni Miguel at halatang naghihintay. Lumingon pa sa labas ang dalagita at siniguro na walang ibang nakatingin sa loob ng sasakyan. Nangangawit na ako, mahal. Sige na, kiss na. Wala namang ibang makakakita sa atin eh. Tinted yung salamin ng sasakyan ko. Kaya kahit anong gawin natin sa loob, hindi nila alam. Kiss na. Ay, sige na nga. Saglit lang ah. Nahihiyang inilapit ng dalagita ang kanyang labi nang dumampi ito sa labi ng nobyo. Aalisin na sana niya, ngunit hinigit siya lalo palapit ni Miguel at mas lalong idiniin ang halik. Gumagalaw rin ang labi ng lalaki habang naiwang tulala ang dalagita. Ang mga kamay rin ni Miguel ay humahaplos sa bewang niya. Tila ba gigil na gigil siya sa paghalik hanggang sa nagkaroon ng lakas ng loob si Angie na itulak ang nobyo. Ano bang ginagawa mo? Akala ko ba saglit na kiss lang? Bakit nararamdaman ko yung dila mo? Sorry na, mahal. Nadala lang ako sa emosyon ko. Ang lambot kasi ng labi mo. Gustong gusto ko. Sige na, kiss lang naman yan eh. Tuturuan kita kung paano maging magaling sa paghalik. Ayoko, bababa na ako. Sige na, magkita na lang tayo sa susunod na araw kapag mansari na natin. Salamat sa mga ibinigay mo. Bumaba kaagad ng sasakyan ang dalagita. Hindi niya alam kung ano ba ang nararamdaman niya dahil nabastos siya ng sarili niyang nobyo. Alam naman niya na ginagawa yon ng mga taong nasa isang relasyon, ngunit hindi pa siya handa dahil bata pa siya. Kinabukasan, unang beses na hindi nagparamdam sa kanya si Miguel simula noong naging magkarelasyon sila. Ang dami nang tumatakbo sa utak niya, kaya pinuntahan niya ang kaibigan na nagtatrabaho sa palengke. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Pupunta ka lang dito para magmukmok? Umuwi ka na lang sa inyo, baka malasin pa ang paninda ko. Grabe ka naman sa akin, kaya nga ako nagpunta rito para makausap ka eh. Dahil alam kong tungkol na naman sa groomer yung sasabihin mo. Ano na ang ganap sa inyo ng nobyo mong matanda? Hindi nga siya nagpaparamdam sa akin ngayon. Baka naman kasama ang totoo niyang pamilya. Bukas magpapakita yan kasi mansari nyo, di ba? Saan daw mamahaling kainan na naman kayo pupunta? May malaking stuffed toys ba ulit siyang ibibigay sa'yo? Wala naman siyang asawa at anak, no? Paano mo nasabi? Hindi mo nga alam ang tunay na pangalan niya. Hindi mo alam kung saan siya nakatira. Nasa na mga magulang niya o ang mga kapatid niya. Girl, wala kang alam tungkol sa kanya maliban na lang sa sinasabi niyang mahal ka niya kuno. Wag na kasing ganyan yung usapan natin. Feeling ko nga nagtatampo siya sa akin. Nakukonsensya na tuloy ako. Hindi ko alam kung paano ko siya susuyuin. Bakit naman yan ang naisip mong dahilan? May alinlangan sa mukha ni Angie
dahil hindi niya sigurado kung tama bang sabihin ito sa kanyang kaibigan. Ngunit si Clyde lang din naman ang taong maaasahan niya pagdating sa ganitong bagay. Kapag sinabi niya ito sa kanyang pamilya, wala rin naman silang pakialam sa kanya. Ano nate, tatayo ka lang dyan? Sabihin mo na kung may dapat kang sabihin. Kasi nag-kiss kami ni Miguel. Tapos Tapos ano? Sabihin mo na ng buo. At matapos ko rito magbalat, may pupuntahan pa ako. Bilisan mo na. Kasi ang hiling niya sa akin, smack lang. Tapos nung nag-kiss na kami, pinipilit na niyang ibuka ang bibig ko. Alam mo yun? Tapos ang kamay niya mahigpit sa bewang ko. Nakaramdam ako ng pagkailang. Mali ba ako? Kasi di ba boyfriend ko naman siya? Kaso hindi pa kasi ako handa. O baka hindi pa ako sanay kasi nga first boyfriend ko. Ay, ayan na nga bang sinabi ko sa'yo. Inuumpisahan niya ng masama niyang balak. Di ba nga pinagbantaan na kita noon na baka isang araw gagalaw na yan ang sarili niya at aangkinin ka na. Katawan lang talaga ang haabol niya sa'yo. Malamang madali ka niyang mapapasunod. Ginagamitan ka na niya ng pera eh. Ayoko namang magduda eh. Kaso kasi... Huwag mo nang hingi ng opinyon ko dahil baka masaktan ka lang sa mga sasabihin ko sa'yo. Basta ako, hindi ako boto sa lalaki na yun. Matanda na siya, alam na niya kung paano madaling makakuha ng 15 anyos. Nadala lang daw siya sa emosyon niya eh. Nadala ba talaga? O pinipilit ka niya? Ngayon alam ko na kung bakit hindi ka niya kinakausap. Dahil binibigyan ka niya ng silent treatment para ikaw naman tumakonsensya. Iisipin mo yan ngayon at sisisihin mo ang sarili mo. Di ba yun ang nararamdaman mo ngayon? Para sa susunod na may hilingin siya sa'yo, hindi ka na makakatanggi dahil ayaw mong maulit yung nangyari ngayon. Ibang klase talagang lalaking yan. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Matured na lalaki naman na siya. Saka diba, busy siya sa negosyo niya. Matured na lalaki pero tirador ng bata? Kung matured talaga yan mag-isip, hindi niya papatusin ang 15 anyos. Mano sanang naghintay muna makalagpas sa pagiging menor de edad. May punto ang lahat ng mga salitang sinabi ni Clyde. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Angie. Mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang pagmamahal niya para sa nobyo. Nais niyang intindihin ito dahil alam naman niya na marami ring ginagawa ang lalaki. Nahirapang makatulog ang dalagita dahil kahit na umabot na ang hating gabi, hindi pa rin nagpaparamdam ang kanyang kasintahan. Kinaumagahan, nagising si Angie nang alugin siya ng kanyang ina. Sinabi sa kanya na nasa labas si Miguel at naghihintay sa kanya. Ha? Ay, sabihin niyo na lang po palabas na ako. Maliligo po muna ako. Nakalimutan ko nang may gala nga pala kami ngayon. Hindi na siya magkanda-ugaga na mag-ayos. Mabilis lang siyang naligo at habang lumalabas ng bahay ay doon lamang siya nagsuklay. Nakaramdam siya ng halong takot at ginhawa nang makita niya muli ang nobyo. Hindi ka pa ready? Akala ko pa naman kanina ka pa nakaayos. Nag-chat pa naman ako sa'yo. Pasensya ka na. Ang sarap ng tulog ko. Hindi ko pa rin nakikita yung chat mo sa akin eh. Sandali nga. Kinuha ng dalagita ang cellphone niya at hinanap ang chat ng nobyo. Ngunit wala siyang nakita na kahit ano. Wala ka naman chat sa akin ah. Anong oras mo ba sinend? Nagloloko ba ang account ko? O baka naman dahil sa data ko? Kanina pa ako nag-chat, maaga pa lang. Tapos pinaalala ko sa'yo kagabi. Kaya pala hindi ka sumasagot sa mga chat ko. Baka ka ako busy ka lang sa school nyo. Magtatampo na nga sana ako eh. Dahil ayaw mo na akong kausapin. Miss na miss pa naman kita. Ako nga ang naghihintay sa'yo eh. Kahit tawag wala akong nakuha. Iniisip ko nga na baka nagalit ka na sa akin dahil dun sa kiss. Hindi ko lang alam paano kita makakausap dahil hindi ko naman alam ang bahay niyo. Bakit naman ako magtatampo?
Hindi ba sinabi ko na sa'yong naiintindihan ko naman ang mga desisyon mo? Saka ginagalang kita. Pero kung sakali ba na alam mo ang bahay ko, pupunta ka talaga? Oo naman. Pwede naman ako magpunta. Pero sure ka talaga na hindi ka galit? Mukha bang galit ang ganito ka, Pogi? Biro lang. Pero sige, dadaling kita sa bahay. Ako lang ang mag-isa ron. Minsan may mga naglilinis sa bahay pero isang beses lang yun sa isang linggo. Masinop naman kasi ako. Hindi ko na kailangan ng tagalinis. Pero kumuha pa rin ako para sa mga hindi ko maharap. Alam mo naman na busy ang boyfriend mo na mag-build ng magandang future para sa atin. Mayaman ka naman na. Ang dami mong business. Parang ang hindi nauubos ang pera mo kahit na ang dami mo nang binigay sa akin. Gusto ko kasing maging mas mayaman pa. Para kapag nagkaroon na tayo ng mga anak, maranasan nilang mas marangyang buhay. Ilang anak ba ang gusto mo? Grabe. Isang buwan pa nga lang tayo, nasa anak na agad ang usapan natin. Ganun ako kaseryoso sa'yo. Kahit na isang buwan pa lang tayo, gusto ko na makita ang long-term plans. Gusto ko laging planado ang lahat. Saka na lang siguro natin pag-usapan yan. Basta ang alam ko lang, ayoko ng maraming anak. Katulad kung gaano kami karami. Ako, ang gusto ko mga 2 or 3 na anak. Meron na akong savings for them sa totoo lang. Grabe ka naman. Hindi pa nga pinapanganak, may plano ka na? May savings na kaagad sila? Hindi pa nga ginagawa pero gusto mo bang gawin na natin? Biro lang. Ayan, namumutla ka na naman. Mamaya sa mall bibili tayo ng lipstick mo. Tapos magpapasalon ka na rin. Tignan mo nga ang dry na ng buhok mo. Huwag ka magpapagupit ha. Nakitawan na lang ang dalagita, ngunit hindi niya maikakaila ang ilang na nararamdaman niya dahil sa naging biro sa kanya ng nobyo. Nang makarating sila sa mall, sa salon sila unang nagpunta. Pinaayusan siya ni Miguel at labis naman ang tuwa niya dahil yon ang unang beses na magagawa yon. Binilhan din siya ng magandang damit na babagay raw sa lugar na pupuntahan nila. Ang dami mo namang gasto sa akin. Regalo ko nga yan sa'yo ngayon. Basta tanggapin mo na lang lahat, okay? Mamaya, bago tayo umuwi, mag-grocery na tayo. Narinig ko kasi ang mama mo na sinabing wala na naman daw kayong bigas. Magbibigay sana ako ng pera Pero naisipan ko na mas maganda na tayo na lang ang bumili. Banding na rin, di ba? Naging masaya ang buong araw nila. Nanood sila ng sine, binilhan siya ng mga mamahaling gamit, pati bagong cellphone ay binilhan siya dahil baka raw hindi siya nakakatanggap ng tawag at mensahe ay dahil sa luma niyang cellphone. Tila ba isang prinsesa ang pinadama sa kanya. Maging ang kainan na pinuntahan nila para siyang nasa isang engrandeng palabas. Hindi ako makapaniwala na makakapunta ako sa ganitong lugar. Ang sarap pa ng pagkain nila. Alam mo ba, dati napapanood ko lang to sa mga palabas Yung kakain sila sa mamahaling restaurant, tapos may tutugtog ng violin, tapos may flowers sa tabi ko. Hindi ko akalain na nandito ako. Panaginip lang ba to? Dahil yan talaga ang gusto kong iparana sa'yo. Higit pa dyan ang kaya kong ibigay para lang malaman mong mahal na mahal kita. Kaya pa kitang dalhin sa palasyo kung sasama ka lang sa akin. Ano bang meron sa akin? Bakit parang ang swerte ko naman sa'yo? Hindi naman ako maganda, hindi ako mayaman. Halata naman na sa negosyo mo, maraming babae ang nagkakandara pa sa'yo, tapos ako pa ang napili mo? Hindi mo man lang ba naisip na paano kung pera mo lang pala ang habol ko sa'yo, di ba? Yan nga ang nagustuhan ko sa'yo Dahil alam kong tunay ka kung magmahal. Hindi ka katulad nila na gustong lumapit sa akin dahil lang sa mayaman ako. Ang alam ko lang nung unang beses kitang nakita, alam ko na kaagad sa sarili kong ikaw ang klase ng babae na pakakasalan ko. Ano ba? Kinikilig naman ako sa mga sinasabi mo sa akin. Basta palagi mo lang tatandaan na mahal kita Huwag mong pakinggan ang opinyon ng mga tao sa paligid natin. Lalo na yung kaibigan mong bakla. Alam mo, kung pwede lang kitang pagbawalan na makipag-usap dun naku, alam mo ba,
Ibang pakiramdam ko sa kanya eh. Baka siya pa nga makasira sa relasyon natin eh. Matagal ko na kasing kaibigan si Clyde. Simula nung bata pa ako, nandyan na siya para sa akin. Sa kanya ako humihingi ng payo. Yun na nga eh. Ayokong pagawayan natin yan. Pero minsan, nilalaso niya ang utak mo. Parang ayaw kanya maging masaya. Baka kasi iniisip ng bakla na yun na kapag ako na pangasawa mo, makakaranas ka ng magandang buhay. Habang siya, maiiwan sa kahirapan. Ramdam kong hindi siya tunay na kaibigan, mahal ko. Huwag mo na lang kaya siyang kausapin. Hindi umimik ang dalaga. Ayaw niyang masira ang relasyon nila ng kaibigan niya, ngunit ayaw rin naman niya na magkaroon ng lamat ang pagmamahalan nila ng nobyo. May katagalan din ang pananahimik ng dalagita at napansin na yon ni Miguel. Oh, iniisip mo bang maigi yun? Huwag na nga natin itong pag-usapan. Nakakasira sa date natin eh. Saan na tayo pupunta ngayon? Sa bahay ko. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalaki yon para kapag doon ka na tumira, pamilyar ka na. Kaso gabi na. Doon talaga tayo? Siguro bukas na lang? Oh, ano naman pagkakaiba nun sa ngayon at bukas? Total, pauwi na rin naman tayo eh. Para bukas na kita ihahatid. Doon ka na lang matulog. May binili naman tayo mga bagong damit mo eh. Tayong dalawa lang ba doon? Nakakailang naman yun. Mag-partner tayo. Ano naman nakakailang doon? Normal lang yun, mahal. Depende na lang kung wala kang tiwala sa akin. Wala ba? Meron naman. Kaso dalawa lang tayo. Pwede bang daanan natin ang kapatid ko at isama natin? Hayaan mo na lang muna sila. Palagi na lang kasi sila ang iniintindi mo eh. Tayo lang dalawa magkasama. Kaya ako na lang muna ang isipin mo. Wala naman ako ibang gagawin sa'yo eh kung yan ang kinakatakot mo. Boyfriend mo ko at nirerespeto ko ang mga desisyon mo. Wala nang iba pang nagawa si Angie. Sumama na siya sa kanyang nobyo. Pagpasok nila sa loob ng bahay, namangha siya sa laki at ganda nun. Bakit mag-isa ka lang dito? Para kang nakatira sa palasyo. Sa ngayon, mag-isa lang muna ako. Dahil ayaw mo pa akong samahan eh. Sa susunod, dalawa na tayo. At ang magiging anak natin. Oh, upo ka na muna dyan. Kukuha lang ako ng maiinom natin. Tapos mamaya ako ipapakita ang mga kwarto rito sa bahay. Umupo sa malambot na sofa ang dalagita, habang ang nobyo niya naman ay pumasok sa kusina. Iginala niya ang paningin sa paligid. May ikalawang palapag pa at mukhang mas malawak doon. Hindi rin maikakaila ang bango ng paligid. Hindi katulad sa bahay na kinalakihan niya. Nasanay na ang kanyang ilong sa mabahong amoy at magulong kapaligiran. Doon niya naisip na kung tutuusin ay swerte nga siya kay Miguel. Ihahain na lamang sa kanya ang magandang buhay. Ilang sandali pa, dumating na ang kanyang nobyo na may dalang 2 baso. Oh, orange juice. Hindi ba favorite mo to? Tapos itong biscuits, try mo yan ha. Binili ko yan sa Japan noong nakaraan. Isa yan sa paborito ko. For sure, kapag natikman mo yan, nako, gusto mo na rin yan. Nag-abala ka pa. Kakakain lang din naman natin. Pero salamat. Ay, pahinga na muna tayo. Nakakapagod din na maghapon eh. Inumin mo na yan juice mo. Sinunod ng dalaga ang sinabi ng kanyang nobyo. Inubos niya yon habang si Miguel ay nakatingin lamang sa kanya. Napansin niya ang ngisi na lumabas sa labi ng nobyo nang ilapag niya ang baso. Good girl, mahal. Mamaya lang, masaya na tong lahat. Masaya? Oo, kasi di ba igagala kita sa bahay? Tapos matutulog na rin tayo. Pagod na rin kasi tayo eh. Buti na lang wala kang pasok sa school niyo bukas. Nagkaroon pa ng mahabang usapan ng dalawa. Ikinuwento ni Miguel kung paano niya nabili ang bahay na yon, maging kung ilang taon na siyang nakatira doon.
Nakakuha na rin ng pagkakataon ang dalagita na alamin kung nasaan ang pamilya ng nobyo. Ang sabi lang sa kanya ay matatanda na ang kanyang mga magulang at nasa Canada sila. May isa siyang nakatatandang kapatid na babae, ngunit nakatira din daw sa ibang bansa. Siya lamang ang naiwan na nasa Pilipinas. Wala ka bang balak na magpunta sa kanila? O kaya sa ibang bansa manirahan? Depende yun sa'yo. Kasi kapag naging mag-asawa na tayong dalawa, kailangan alam ko rin kung gusto mo ba dun. Ano ba yan? Ang haba na ng usapan natin eh. Hindi na kita naigala sa bahay. Halika na. Inalalayan pa ni Miguel ang nobya upang tumayo ito. Ngunit sandali lang din ay bumalik sa pagkakaupo si Angie. Hinawakan niya ang kanyang ulo at hinilot yon. Oh, ano nangyari sa'yo, mahal? Ayos ka lang ba? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Basta bigla na lang akong nahilo. Naku, pagod ka na siguro. Tara, ihahatid na kita sa kwarto para magpahinga ka na. Daan-daan lang sa paglalakad ha. Hindi na alam ni Angie ang mga sumunod na nangyari dahil kahit na kinakausap siya ng nobyo, para bang umiikot ang kanyang mundo. Wala siyang maaninag sa paligid, walang marinig. Ang alam niya lang, nakalapat sa malambot na kama ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang kamay na humahaplos sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo, mahal? Shh! Huwag ka na matakot. Ako na ang bahala sa'yo. Hindi na ako makapaghintay na matikman ka. Alam kong masarap kang bata ka. Gusto ko nang umuwi. Ayoko na rito. Anong ayaw mo na? Hindi pwede yun. Kailangan kita ngayong gabi. Ang mahal na ng nagastos ko sa'yo. Ngayon ka pa ba mag-iinarte? Wala ka naman may pagmamalaki. Babawiin ko lang lahat ng gastos ko sa pamilya mo. Ikaw na nga lang ang kabayaran, ipagdadamot mo pa sa akin. Parang awa mo na. Ang akala ko ba nire-respeto mo ako? Hindi ba ang usapan natin, ibibigay ko ang sarili ko kapag kinasal na tayo? Ano ko, tanga? Ilang taon ka pa lang. Gusto mo pa akong maghintay na matagal? Marami pang mauubos kong pera sa'yo. Manahimik ka na lang dyan, ha? Ako rin naman ang gagalaw at kikilos eh. Ilang beses na nagmakaawa si Angie, ngunit hindi siya pinakinggan ng nobyo. Hindi rin naman niya magawang makalaban dahil hinang-hina siya. Ilang beses siyang pinagsamantalahan ni Miguel kung saan-saan din siya dinala nito. Para siyang isang laruan para sa lalaki. Tuwang-tuwa na inaangkin ang kanyang katawan. Kinabukasan, nagising si Angie na balot ng kumot ang katawan habang ang nobyo niya ay payapang natutulog sa tabi niya. Hayop ka! Hayop ka! Pinaghahampas niya ng una ng nobyo na naging dahilan upang magising ito. Bakas naman ang pagkabigla sa mukha ni Miguel. Maliwanag na ang kapaligiran, kaya kahit na paano ay nawala na ang tama ng gamot na ipinainom niya kay Angie. Ano bang problema mo? Alam mong natutulog ako, di ba? Pagod ako kahapon. Baboy ka! Nilapastangan mo ang katawan ko! Pinagsamantalahan mo ang kahinaan ko! Anong pinagsasasabi mo? Alam ko naman na gusto mo rin yun. Nagpapabebe ka lang masyado. Hindi ako magaling manuyo ha. Kaya gusto ko yung ibibigay na sa akin ang gusto ko. Magpahinga ka na lang dyan. Mamaya na kita ihahatid sa inyo. Maghiwalay na tayo! At sinisiguro ko sa'yo na makukulong ka! Kakasuhan kita! Boyfriend mo ko. Normal lang ang ginawa nating dalawa. Doon din naman to papunta eh. Nahihirapan ka lang tanggapin dahil akala mo pinagsamantalaan kita. Pero regalo mo na lang yun sa akin. Di ba ang dami ko naman naibigay sa'yo? Yan lang naman ang kaya mo ibigay. Pero pinilit mo pa rin ako. Alam mong hindi pa ako handa. Hinahanda lang kita. Tignan mo, maayos naman ang lahat. Ngayon ka pa ba makikipag-iwalay sa akin kung kailan naangkin na kita? Ako nga na nakakuha sa'yo, iniwan ba kita? Paninindigan naman kita. Huwag ka na mag-inarte pa dyan.
O baka gusto mong bumalik ka sa bahay nyo at sabay-sabay kayo mamatay sa gutom. Hayaan mo na lang yan. Isipin mo na lang, ibinigay mo sa akin dahil mahal mo ko. Hindi matanggap ni Angie ang mga salitang lumabas sa bibig ng nobyo. May katagalan siyang umiyak sa kwarto, ngunit hindi siya pinapansin ni Miguel. Kahit na maligo siya, pakiramdam niya ay ang dumi niyang babae. Kinuha ito sa kanya ng ganoon lamang at parang hindi man lang nakonsensya ang kanyang nobyo sa ginawa nito. Kahit na hanggang sa magising si Miguel, hindi ito humingi ng tawad sa kanya. Para bang normal na araw lang yon sa kanya. Gusto ko na umuwi. Ihatid mo na ako sa bahay. Bakit ka ba nakasimangot? Hindi ka ba natuwa kagabi? Please lang, wag mo nang ipaalala sa akin. Gusto ko na talagang umuwi. Mamaya na. Alam mo naman kumakain pa ako, di ba? Ubusin mo na muna yung pagkain. Huwag mo kong artehan na wala kang gana, ha? Wala nang iba pang nagawa si Angie kundi ang lunukin ang pinapakain sa kanya. Hanggang sa makauwi na siya sa bahay nila, hindi pa rin nawala sa kanya ang isipin ang kawalang hiyaan na ginawa sa kanya ng nobyo. Nagbigay rin ng pera si Miguel sa kanya at sinabi na gamitin niya yon para sa pag-aaral niya. Sa mga sumunod na araw, hindi naman nawala si Miguel. Patuloy pa rin ang relasyon nila, maging ang pagbibigay ng mga regalo sa kanya ay hindi nagbago. Dahil sa ginawa niyang yon, nakaramdam tuloy ng pagkalito ang dalagita. Hindi pa rin ba nagbabago yung iniisip mo sa ginawa ko sa'yo? Hindi pa ba sapat na mas lalo kong pinatutunayan sa'yo na mahal kita? Matapos kita maangkin, hindi naman kita iniwan ah. Hindi ako katulad ng ibang lalaki na matapos nila magamit ang babae, basta na lang nilang iiwan. Hindi ako ganun, kasi mahal kita. At ikaw lang ang babae na gusto kong makasama habang buhay. Hindi mo naman maiiwas sa akin na isipin yun. Sa tuwing naaalala ko, naiiyak ako. Hindi ko kasi akalain na magagawa mo yun. Sorry na kung ginawa ko yun ng walang paalam sa'yo. Mahal lang talaga kita. At nag-init na ang katawan ko eh. Ito nga kumuha na ako ng bahay na lilipatan nyo ng pamilya mo. Nasabi mo sa akin dati na paaalisin na kayo, di ba? Ayoko naman na kung saan ka na lang tumira. Para dito, alam ko na safe ka. Wala pa akong ipapambayad dyan. Di mo naman kailangan bayaran yan. Huwag ka na lang magalit sa ginawa ko. Maging masaya ulit tayo sa relasyon na meron tayo. Pinakitaan na naman ng material na bagay ang dalagita. Wala na siyang nagawa pa kundi tanggapin ang alok sa kanya ng nobyo. Malapit na kasing gibain ang bahay nila dahil hindi naman talaga sa kanila ang bahay at ang kinatitirikang lupa. Lumipas ang ilan pang mga linggo, hindi na nakakatanggi si Angie sa tuwing aayain siya ng kanyang nobyo. Para bang nasasanay na rin siya na normal na gawain yon ng dalawang taong nasa isang relasyon. May 4 na araw na mawawala si Miguel kaya hindi sila magiging magkasama ng dalagita. Basta ready mo na ang mga gamit mo ha? Para pagbalik ko, lilipat ka na sa bahay, okay? Para doon palagi tayong magkasama. Parang live-in na tayo? Magiging mag-asawa na ba tayo? Oo, doon din naman tayo papunta eh. Miss na miss kasi kita sa tuwing hindi tayo magkasama. O sige na, aalis na ako. Kiss mo na ako. O, sa lips ha? Baka mahiya ka na naman. Sa pilitan ang naging paghalik ni Angie, gusto niya sana nadampi lamang pero mariin ang ginanti sa kanya ng nobyo. Kung hindi lang mahalaga tong gagawin ko, hindi ako aalis eh. Ang sarap mo kasi. Hinaan mo naman ang boses mo. Nakakahiya sa makakarinig eh. Sige na, ingat ka ha. Ilang buwan na rin silang hindi nagkikita ng kanyang kaibigan dahil pinagbabawalan na siya ng nobyo. Ang pagkawala ni Miguel ang naisip na paraan ni Angie para makasama ulit ang kaibigan niya. Walang pasok sa trabaho si Clyde, kaya pumayag siya na magkita sila sa isang parke sa bayan. Ang akala ko pa naman ayaw mo na ako makausap.
Ang huling pag-uusap kasi natin, paninira ako sa boyfriend mong groomer. Gusto na nga niya na magsama na kami sa iisang bahay. Huwag mo sabihin sa akin na may nangyari na sa inyo. Huwag kang mabibigla ha. Pero, oo Ilang buwan na rin paulit-ulit yun. Minsan nga, halos kada 2 araw. Bigla na lang kasi niya akong susunduin sa bahay, tapos dadalhin sa kanila. Gaga kang babae ka! Kumbaga isa kang bulaklak na kasisibol pa lang tapos sinasamantala niya na. Alam mo may kaso yung ganyan Pasok pa rin dyan ang rape. Imagine minor de edad ka. Kesyo ginusto mo yan o hindi, makakasuhan pa rin siya. Alam mo wala akong pakialam kung masaktan ka ha. Pero sa usapan natin, baka ilang beses kumamura yung matanda mong boyfriend. Baka naman kasi normal lang talaga yun sa mag-partner. Diba? Hindi lang naman kami ang gumagawa nun. Kaya pala ayaw kanyang ipakausap sa akin. Dahil lason na ang utak mo sa mga pinagsasasabi niya. Kahit na kailan, hindi naging normal ang makipag-sex sa minor de edad. Matanda na siya. Mas may isip siya sa'yo. Hindi dapat ganyan. Diyos ko po, tumataas ang BP ko dito sa usapan natin Pero wala na Nakukuha na niya ako. Tapos ngayon pa na, sa iisang bahay na kami titira. Ito, aminin mo sa akin ha. Pinilit ka ba ng lalaki na yan? O ikaw mismo nagbigay ng sarili mo? Hindi ka agad sumagot ang dalagita. Doon pa lang ay may ideya na ang kaibigan niya. So pinilit ka nga. Walang hiya talaga. Bakit ba hindi mo magawang hiwalayan yan? Sinabi ko sa'yo, Angie, ngayon pa lang ganyan na siya sa'yo. Hindi ka niya nire-respeto bilang isang babae. Paano pa kapag nagtagal na kayo? Uubusin ka lang yan. At kapag wala ka ng lasa para sa kanya, itatapong ka na niyang parang basura. Ipaparanas niya na sa'yo na maraming kulang sa'yo. Hindi ko nga alam kung paano ko siya hihiwalayan Siyang tumutulong sa amin sa bahay. Pakiramdam ko nga, katawan ko ang nagiging kabayaran sa lahat Nagkakaroon ng magandang bahay ang pamilya ko dahil sa kanya. Ikaw ang kumausap sa pamilya mo. Hindi mo na nga dapat kargo yung pamilya ng mga kapatid mo Sila ang pumili niya sa sarili nila. Kasi kung ikaw lang, alam kong kaya mo makalaya sa sitwasyong yan. Kasi sinasabi ko sa'yo, Angie, ikaw ang kawawa. Paano kung dumating sa puntong hindi mo na kayang ipambayad ang sarili mo? Tingin mo ba may kaya pang sumalba sa'yo? Hanggat may katiting ka pang respeto sa sarili mo, tigilan mo na yung matandang yan! Sa 4 na araw na hindi nakasama ni Angie ang nobyo, doon niya lang napagtanto ang maraming bagay. Ang dami na palang mali na natakpan lamang ng panguuto sa kanya nito. Sa bawat kasalanan at pagkakamali, nabibili lang siya sa grocery at sa mga gamit na bigay sa kanya. Kahit na bastusin at babuyin siya, palaging tinatapalan nito ng pera. Ganun na ba ako kababang babae? Ang pagmamahal na akala ko ay tunay, hindi pala. Bakit hindi ako nakinig sa kaibigan ko nung una pa lang? Tama siya. Hanggat may oras pa ako makatakbo sa sitwasyon ko, dapat ko nang gawin yun. Nang makauwi na si Miguel, agad niyang sinundo ang dalagita sa bahay nito. Ngunit tumanggi si Angie na labis na ikinainis ng kanyang nobyo. Ano na naman ba yung inaarte mo? Nangako ka nang sasama ka sa bahay, di ba? Na doon na tayo titirang dalawa. Ayoko na, Miguel. Gusto ko munang makahinga sa'yo. Kasi simula nung naging tayo, lahat na lang kailangan iutos mo sa akin. Lahat ng gusto mo ang nasusunod. Tama lang naman yun. Ako ang lalaki sa atin. Ako na halos bumuhay sa pamilya mo. Kaya wala kang karapatan na magreklamo, ha? Tandaan mo, hindi mo kayang mabuhay na wala ang pera ko. Kaya sa lahat, ako ang dapat na masunod. Kunin mo na ang mga gamit mo. Huwag mo hintayin na magalit pa ako dahil baka sa kalsada kayo matulog ng pamilya mo. Tinatakot mo na naman ako. Please lang, gusto ko na maging normal muna tayo. Masyado ka nagmamadali sa lahat. Masaya?
Hindi ka ba masaya sa mga binibigay ko sa'yo? Hindi na ako makapagdesisyon sa relasyon natin. Gusto ko maging masaya at dahan-dahan lang ang lahat. Hindi lang naman kasi dyan nasusukat ang pagmamahala natin eh. Please naman, kahit na saglit lang, hayaan mo naman na ako naman ang magdesisyon. Hindi! Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Alam ko na yan. Dahil na naman may mga nasabi sa'yo ang bakla mong kaibigan. Ilang beses na kitang pinagsabihan na huwag ka nang lalapit doon. Tignan mo ngayon kung ano-ano na naman ang sinasabi niya. Totoo lang naman ah. Bata pa ako. Ang dami pa dapat pagkakataon na pwede kang maghintay. Maging pagsasama natin, kailangan sapilitan ng lahat. Ang dami mong ninanakaw sa kabataan ko. Wala akong pakialam. Kailangan ng pamilya mo ang pera ko. Kaya wala kang magagawa kundi ang sumunod sa akin. Hihintayin kita sa sasakyan ha. Dahil kung hindi ka sasama sa akin, mamamatay kayong lahat sa gutom. Hindi na nakapagsalita pa si Angie. Naluluha na lamang siyang nakatingin sa nobyo at iniisip kung ano ba ang kanyang dapat na gawin. Narinig ng mga magulang niya ang usapan na yon, ngunit wala siyang narinig na kahit na anong tugon. Napagtanto niya na wala nga siyang pagpipilian at wala siyang magiging kakampi sa magiging desisyon niya. Hawak na ni Miguel ang buhay niya at ang kapalaran ng kanyang pamilya. Sumama ang dalagita sa bahay ng nobyo. Pagkarating pa lang nila sa bahay ay hinubara na siya nito. "Huwag ngayon, please." Ngayon na nakatira ka na sa bahay ko, wala kang karapatan na tumanggi sa mga gusto ko. Ako ang lalaki dito, kaya ako magsasabi kung ano ang dapat mong gawin. Naging mahinang babae na naman ang dalagita. Natapos ang magdamag, na halos kung saan-saang parte sila ng bahay nagniig ng nobyo. Kahit na anong pagmamakaawa ni Angie, hindi siya tinitigilan ni Miguel. Sa paglipas ng mga araw, halos ganun na lamang ang nais na gawin sa kanya ng lalaki. Hindi siya pwedeng tumanggi kahit na ano pa ang kanyang ginagawa. Hanggang sa nadiskubre niya ang isang bagay. Teka, bakit may kamera na nakatapat sa atin? Huwag mong pakialaman yan. Huwag mo sabihin sa akin na kinunan mo ng video ang ginawa natin. Ano namang masama doon? Kung gusto mo, panoorin mo rin eh. Gusto mo ba yung paborito ng lahat? Oo, dyan ako kumikita eh. Ang dami nga nag-aabang at ang laki pa ng bayad nila sa akin. Huwag ka na mag-inarte. Nakakatikim naman ng pamilya mo eh. Tignan mo, may bahay na sila na hindi na nila iniisip ang bayad sa renta. Meron silang grocery palagi. Demonyo ka, Miguel! Paano mo nagawa to? Akala ko ba mahal mo ko? Bakit binibenta mo rin pati ang dangal ko? Mahal naman kita. Hindi mo ba nakikita? Lagi ako nasa tabi mo. Palagi kong pinaparamdam sa'yo na mahalaga ka. Loyal ako sa'yo. Negosyo natin tong dalawa. Nakakatulong ka na sa akin, nakakatulong ka pa sa pamilya mo. Sige na, magbihis ka na dyan. Kakain tayo sa labas. Naiwan na tulala ang dalagita. Hindi na niya alam kung ano pa ang dapat na paniwalaan sa mga nangyayari. Ang pera na akala niya ay galing mismo sa nobyo, lahat pala yon ay produksyon ng pagbebenta ng maseselan nilang video. Wala na ngang natira sa kanya, maaari pang lumabas at kumalat yon. At kapag dumating ang oras na yon, mawawala na ang respeto ng lahat, lalo na ang respeto niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, maagang umalis si Miguel. Ngunit bago siya umalis ay gumawa muna sila ng video. Tumanggi ang dalagita noong una, ngunit pinagbuhatan siya ng kamay ng nobyo at sinabi na sa susunod na tumanggi siya ay mas malala pa ang mangyayari sa kanya. Sa mga oras na wala si Miguel, pakiramdam ni Angie ay ang daming matang nakatingin sa kanya at hinuhusgahan na ang pagkatao niya. Agad niyang nilapitan ng kaibigan at doon niya inamin ang lahat. Ano? Talagang walang kwenta ang lalaki na yon!
Sabi ko na nga ba mas masahol pa ang kaya niyang gawin? Hinahawakan ka niya sa liig at pinapamukha sa'yo na galing sa sarili niyang bulsa ang ginagastos sa'yo. Ang hindi mo alam, mas malaki pa ang nakukuha niyang pera sa pagbebenta ng mga videos niyo. Ako talaga galit na sa lalaki na yan. Idemanda natin yan! Sandali lang, huwag tayong magpadalos-dalos. Nahihiya ako sa mga pwedeng mangyari eh. Paano kung manalo siya sa laban na gagawin natin? Gagantihan niya ako, tapos baka bigla niyang ikalat ang video ko, di ba? Mas nakakahiya yun sa part ko. Ako ang babae, ang daming panghuhusga na mapupunta sa akin. Hindi ko kakayanin yun. Natahimik lamang si Clyde. Hindi niya alam kung ano ang pwede nilang gawin dahil may punto si Angie. Hindi nila alam ang kayang gawin ni Miguel kapag kinalaban nila ito ng patas. Ang sakit naman sa ulo ng problema na to, girl. What if ipakulam natin siya? Mukhang yun lang ang kaya nating gawin eh. Hindi naman tayo makakapalag sa kanya kapag usapang pera at yung mga legalities na ganyan. Kasi malaki pa rin ang hawak niya sa'yo. Ang dami mong pwedeng ikasira. May alam ako, sa Quiapo. May pinuntahan kami dun eh. Gusto mo ba samahan kita? Hindi ko alam kung kailan. Dahil uuwi na si Miguel mamayang madaling araw. Kilala mo naman yun. Kailangan nasa bahay lang ako. Hirap na nga ako makapunta sa bahay kasi ayaw niya. Lalo naman kung ikaw. Mamaya mabugbog niya talaga ako ng tuluyan. Sige, ako na lang ang pupunta. May gamit ba na pwede nating ibigay? O kaya pictures niya man lang? Pwede ba na kahit sipilyo na lang? May dala ko sa bag ko. Minsan kasi kapag lumalabas kami, pinapadala niya sa akin to eh. Hindi ko pa naaalis sa bag ko. Saka picture namin na magkasama meron ako sa wallet. Baka yun na lang pwede, no? Try natin. Ako na lang ang bahala. Basta gagawin natin ang lahat, makalaya ka lang sa pinaggagawa ng lalaki na yun! Salamat talaga sa'yo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Baka mas malala pa ang mangyari sa akin. Umuwi na rin kaagad ang dalagita. Sa katunayan, nakakaramdam ng kaba si Angie, lalo na at kapag dating ng nobyo, may gagawin na naman silang dalawa. Masama man na hilingin ko na sana tumalab na kaagad ang kulam sa kanya. Pero sana, pagka-uwi niya, mangyari na sa kanya kaagad yun. Gusto ko nang makalaya sa ganitong buhay. Pagod na ako maging sunod-sunuran lang sa gusto ni Miguel. Pagod si Miguel nang nakauwi, kaya dumiretso na ito ng tulog. Ipinagpapasalamat yon ni Angie dahil hindi siya pinilit ng nobyo. Kinabukasan, doon naman na bumawi sa kanya si Miguel. Inabutan siya ng isang malaswang damit at pinilit siyang suotin ito. Isa raw yon sa hiling ng bibili ng video nila. Malaki raw ang ibabayad sa kanya kaya hindi siya maaaring tumanggi sa gusto nito. Kung hindi ay bubugbugin siya. Hindi na umapila pa ang dalagita. Sinuot niya ang damit na halata namang kita pa rin ang lahat sa kanya. Ayusin mo ang pwesto mo. Kailangan makita lahat sa kamera. Kapag sinabi kong gumalaw ka, doon ka lang gagalaw, ha? Naluluha na ang dalagita, ngunit pilit niyang tinatatagan ang loob. Ayaw niyang mas lalo pang magalit ang nobyo dahil kanina lang ay nasampal siya nito ng 3 beses. Lantara na ang pagkuha ng video ni Miguel. Inuutusan na rin siya nito sa mga galaw na dapat niyang gawin. Teka lang, bakit kailangan mo pa akong iposas? Kasama talaga yan. Huwag ka na maraming tanong. Hayaan mo, bibilan ko ng grocery ang pamilya mo kapag tapos nito, ha? Habang natutuwa si Miguel sa ginagawa niya, nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang sarili. Kumikirot ang kanyang ari at tila ba wala itong sigla kahit na anong gawin niya. Ilang beses niyang sinubukan na buhayin yun, ngunit walang nangyari. Ang nararamdaman lamang niya, parang nasusunog ang balat. Ah! Ang sakit! Ano nangyayari? Ah!
Tuwing sumasanggi ang ari niya sa tela, mas lalo siyang nakakaramdam ng sakit. Buong araw lang siyang nasa loob ng kwarto at inaalam kung ano ba ang dahilan, pero wala siyang makita. Gusto niyang magpunta sa doktor ngunit hindi niya magawa. Dahil sa tuwing tatabingan niya ang ari, napapasigaw siya sa sakit at hindi niya magawang makapaglakad ng maayos. 2 araw ang lumipas, walang nagbago sa sakit niya. May itim na likido rin na lumalabas doon, kahit na pag-ihi ay hindi na niya magawa pa. Ano ba to? Bakit ba ganito? Siguro nahawaan mo na ako ng sakit mo. Kapag wala ba ako kung kani-kaninong lalaki ka pumupunta? Walang iya ka! Wala akong ibang lalaki, alam mo yan. Paano mo malalaman kung may sakit ka ba? Hindi ka nga nagpupunta sa doktor. Kung gusto mo, sasamahan pa kita. Tingin mo ba kaya ko? Hirap na nga ako eh. Papahupain ko lang muna to. Wisit talaga. Ang baho pa nitong itim na likido na lumalabas sa akin. Hindi sigurado ni Angie kung yun na ba ang resulta ng kulam dahil hindi niya pa nakakausap ang kaibigan. Sa ilang linggo na lumipas, hindi nagbago ang kalagayan ni Miguel. May doktor na rin na nagpunta sa bahay nila, ngunit wala pa rin silang ibang makitang sakit. Sinabi lang ng doktor na oobserbahan nila kung may iba pa silang makikita sa test na isasagawa sa kanya. Magpapaalam muna ako. Kailangan ko lang puntahan sina mama. May aayusin kasi ako tungkol dun sa pabahay. Ibibigay raw yun sa mga na-demolish eh. Kasama na kami sa listahan doon. Bakit aalis ka kung kailan may sakit ako? Hindi ka lalabas ng bahay. Dito ka lang at samahan mo ko. At isa pa, bakit kailangan mo pang kunin ng pabahay ha? Siguro gumagawa ka na ng paraan para matakasan ako no? Tandaan mo, hindi mo pa rin makakayang mabuhay na wala ako. Ngayon ka nagmamatapang dahil alam mo na hindi kita masasaktan. Sa oras na maging maayos ng kalagayan ko, sinasabi ko sa'yo, dudugo ang uso mo. Basta kapag sinabi ko huwag kang lalabas, huwag kang lalabas! Hindi nakinig si Angie. Nagmatapang siya dahil alam niyang hindi rin naman siya masusundan ng nobyo. Yun na rin ang pagkakataon na nakita niya para makausap ang kaibigan. Ay, mabuti naman nagawa mo makawala sa hudas na yun, no? Yun na nga. Alam mo ba na ang lala na nang nangyayari sa kanya? Grabe yung itim na likido na lumalabas sa ari niya. Tapos ngayon nahihirapan na siyang magkikilos. Nagagawa ko na rin ang mga bagay na gusto kong gawin. Kapag naayos ko na ang paglipat nila mama ng bahay, kakawala na rin ako sa kanya. Iisipin ko pa kung paano ko mabubura ang mga video kasi hindi ko mahawakan ng cellphone niya eh. Kumuha ka ng ebidensya tapos saka natin siya idemanda. Hindi na yun makakapalag dahil nga may sakit siya. Nabuo na ang plano sa kanilang gagawin. Ilang beses na tumawag si Miguel kaya napilitan na ring umuwi ang dalagita. Pagdating niya sa bahay, may ibang mga tao na roon na siyang nag-aalaga sa nobyo. Kumuha pala ng sarili niyang nurse si Miguel na mag-aasikaso sa kanya at bantay sa kanila para hindi makaalis ng bahay si Angie. Bakit naman kailangan mo pa akong pabantayan, ha? Dahil alam kong gagawa ka ng paraan para takasan ako. May sakit lang ako, pero hindi ka kailanman makakawala sa akin, Angie. Naging mahigpit ang pagbabantay sa loob ng bahay. Kahit na lumabas ang dalagita, palagi siyang may kasunod. Naging mahirap na lalo sa kanya na makakuha ng ebidensya sa ginawa sa kanya ng nobyo. Ilang linggo pa ang natapos, bumabagsak na ang pangangatawa ni Miguel. Nagkaroon din siya ng sakit sa bato dahil hindi lumalabas ang ihi niya. Kahit na sobrang sakit na ng puso niya at tila pumuputok na ang pantog, walang lumalabas kahit na patak lang. Ang hindi tumitigil ay ang itim na likido. Umaalingasaw pa ang amoy nito na kahit ang naglilinis sa kanya ay nasusuka na. Unti-unti nang nauubos ang ari-arian ni Miguel.
Ang mga kliyente niya sa mga malalaswang video ay umalis na rin dahil wala na siyang maipadala. Yun ang isa sa labis na ikinagagalit niya. Wisit talaga! Wisit! Bakit ba sa akin pa ito nangyari? Nawalan na ako ng kabuhayan! Kabuhayan mo palang ibenta ang dangal ng isang babae na sinasabi mong mahal mo? Oo, dahil pera ko lang din naman ang habol mo sa akin, di ba? Hindi pera ang habol ko sa'yo dahil ikaw mismo ang nagbigay ng mga yun sa akin. Hindi mo naman talaga ako minahal eh. Alam mo lang na magagamit mo ko kaya lapit ka ng lapit sa akin. Kung sana lang nakinig ako sa mga babala nila sa akin, hindi sana ako nagdurusa ng ganito. Ngayon ka pa magsisisi. Wala kang dapat na pagsisihan dahil malaki ang benefits na nakuha mo sa akin. Hindi lahat ng kababaihan nararanasang mabigyan ng mamahaling gamit. Alam mo ba nung una, ikaw ang lalaking pangarap ko? Yung mabait, maaruga, matulungin at puno ng plano sa buhay. Pero lahat pala yun ay isang kasinungalingan. Napupuno ka ng pagpapanggap, Miguel. Hanggang sa tuluyan kong nalaman ang kagaguhan na ginagawa mo sa akin. Sinisiguro ko sa'yo na may kalalagyan ka rin. Subukan mo para may kalagyan din ang kahihiyan mo kapag napanood nila ang pinaggagawa mo sa kama. Tandaan mo, hawak ko lahat. Sa akin nakasalalay ang dignidad mo. Kaya kung gusto mong manatiling malinis sa mata nila, dito ka lang sa akin hanggang sa ako na mismo magtaboy sa'yo palayo. Wala kang pagpipilian, ha? Hintayin mong gumaling ako. Mapaparusahan talaga kita. Nakaramdam na naman ng takot ang dalagita dahil sa mga pagbabanta na sinabi sa kanya ni Miguel. Mabilis lang din na lumipas ang mga araw. Nananatiling ganoon ang kalagayan ng nobyo. Ngunit mas lumalala ang pagpayat niya. Tila ba nakadikit na lamang ang balat niya sa kanyang buto at nalalagas na rin ang kanyang buhok. Pabawas ng pabawas ang mga tao na kinuha niya dahil hindi na niya mabayaran ang mga ito. Isang beses, pumunta si Clyde sa bahay nila upang kausapin si Angie. Ang ibig mo bang sabihin, hindi na talaga maaalis ang kulam na nangyari kay Miguel? Dahil namatay na ang mangkukulam na gumawa sa kanya noon? Yun ang hindi ko sigurado, ha? Ang alam ko lang kasi ganun yun. Tapos naitanong ko rin sa ibang mga kakilala ko. Kahit yata ang magaling na albularyo, hindi magagawang pagalingin siya. Kaso, hati pa rin yung opinyon nila eh. Ang sabi sa akin, pwede raw mawala ang kulam o pwedeng panghabang buhay. Kung gagaling na siya, may posibilidad na bumalik siya sa dati niyang ginagawa. Nakakaramdam naman ako ng awa sa kanya. Pero sana naman wag na siyang gumaling. Mas malala ang bawi niya sa akin kapag nagkataon. Hindi na nawala pa sa isipan ni Angie ang napag-usapan nila ng kaibigan niya. Palagi niyang binabantayan kung may nagbabago na nga ba sa kalagayan ni Miguel. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ganun pa rin. Pansin niya lang na hindi na madalas ang paglabas ng itim na likido sa ari ng nobyo. Ano nang nararamdaman mo ngayon? Pakiramdam ko, malapit na akong gumaling. Pansin ko na may lumalabas pa rin pero minsan na lang. Katulad ngayong araw, siguro mga 7 beses na lang. Hindi katulad dati na halos minuminuto. Tingin mo ba magiging maayos ka na sa mga susunod na araw? Yun ang alam ko. Bakit? Hindi ka ba masaya na magiging magaling na ako? Siguro may iba ka ng lalaki, no? Kaya gusto mo na akong matuluyan. Wala akong ibang lalaki, pero ayoko na sa'yo. Kung alam mo lang, hirap na akong pakisamahan ka. Wala kang magagawa dahil aking ka naman na. Hindi mo ako matatakasan. Not unless gusto mong mapanood ng lahat ng mga pinaggagawa mo. Pinaggagawa mong kababuyan sa akin? Walang maniniwala sa'yo kahit yan ang sabihin mo. Dahil kapag napanood nilang sex video mo, hindi na nila iisipin ang kwento sa likod nun. Pagpipiestahan nila ang katawan mo. Babastusin nila ang pagkatao mo. Sa tingin mo, sino sa atin ang talo? Hindi ba ikaw pa rin? Bakit ba ayaw mo kong tigilan, ha?
Nakuha mo naman na ako. Wala nang natitira sa akin. Please naman, iwan mo na ako. Sa akin manggagaling kung iiwan kita o hindi pa. Ako ang aayaw, hindi ikaw. Wala kang karapatan. Hindi pa ako tapos sa'yo. Marami pa akong kailangan. Babawiin ko pa ang mga perang naubos ko dahil sa sakit kong to. Ang maganda, ihanda mo na lang ang sarili mo. Dahil panigurado kong mas malala ang mangyayari kapag gumaling ako. Problemado na ang dalagita. Gusto niya na ipagpatuloy ang pangkukulam sa kanyang nobyo. Ngunit sinabi sa kanya ni Clyde na magiging malabo na yon. Magkakaroon daw ng komplikasyon sa ritual. Sinubukan na kasi yon ni Clyde noong araw na nalaman niyang namatay ang mangkukulam. Ngunit tumanggi ang mga nakausap niya dahil paano kung sa kanila mapunta ang susunod na sumpa. Kinabukasan, habang nag-aasikaso ang dalagita ng kanyang mga gamit, may sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Hindi siya ang nagbukas ng pinto, ngunit narinig niya ang usapan. Pulis ba yun? Bakit may mga pulis dito? Hinahanap nila si Miguel? Sandali nga lang. Lumapit ang dalagita sa pinto. Noong una ay ayaw pa siyang iharap ng isang babae na tauhan ng kanyang nobyo, ngunit nakita siya ng pulis, kaya sapilitang itinulak ang pinto. Doon niya nalang nalaman na may kaso na kinakaharap si Miguel. Idinimanda ito ng rape ng isang menor de edad. Isang 15 anyos na dalagita raw ang pinilit ni Miguel na makarelasyon at tinatakot ito sa sex video na hawak niya. Isang beses daw sa isang linggo kung puntahan ni Miguel ang dalagita at ngayon lang ito nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong sa mga pulis. Nalaman din na isa si Angie sa mga babaeng sinasamantala ni Miguel. Nang araw din na yon, dinakip si Miguel. Nagwawala pa siya nung una, ngunit hindi niya nakaya na makatakas dahil nanghihina pa rin siya. Sumama ang dalagita sa presinto kung saan inamin niya ang ginawa sa kanya ng nobyo. Mula sa pinilit siya na makipagtalik hanggang sa mga panakot sa kanya na ikakalat ang video. Mabuti naman mabibigyan na ng katarungan ng mga nangyari sa inyo. Nakakaloka. Ang pinakabata pala na tinarget ng animal na yan ay 11 years old. Imaginein mo yun? Yun nga ang sinabi sa akin. Nakuha na raw ang cellphone at account ni Miguel. Ang dami raw talagang video. Tapos may mga nauna na palang kaso na isinampa sa kanya. Pero hindi maharap dahil walang ebidensya. Ang iba naman, inatras ang kaso dahil siguro sa takot nila. Katulad ko rin, takot na takot ako maikalat niya ng tuluyan ng video ko. Kasi iniisip ko pa lang, alam ko na ang mangyayari. Maraming tao ang makakapanood nun. Huhusgahan ka agad ako kaysa alamin kung ginusto ko ba yon o hindi. Basta ngayon maging malaking aral na rin to sa'yo, ha? Oh, ano na ang usapan nyo ng pulis? Ano na raw ang mangyayari? May mga danyos daw na babayaran sa amin si Miguel. Tapos aandar ang kaso dahil may abogado na hahawak. Ang kailangan ay ang statement namin. Hindi naman ako nagsinungaling. Sinabi ko na ang lahat dahil gusto ko na rin naman tong matapos. Naaawa rin ako sa mga kababaihan na gaya kong nabiktima ng maling pag-ibig. Sana lahat ng mga lalaking kagaya ni Miguel ay maparusahan. Hindi mo na siya kakausapin pa? Nakiusap ako sa pulis na baka pwede kahit na saglit. Hintayin ko lang daw mamaya dahil may mga inaasikaso pa sila. Saglit lang naman. Ayoko na siyang makita pagkatapos nun. Naghintay pa ng ilang oras ang magkaibigan bago nagkaroon ng pagkakataon si Angie na makausap ang dating nobyo. Baka sa mukha ni Miguel ang galit, hindi pa rin siya nakakabawi ng lakas kaya hindi siya gaanong makagalaw. Ano, masaya ka na ba na makita ako rito? Wala kayong utang na loob. Nakinabang din naman kayo sa akin, di ba? Ano bang inaarte niyo mga kabataan kayo? Ibibigay niyo rin naman yan sa iba. Hindi ka pala talaga marunong magmahal, ano? Mabuti na lang mabubulo ka na sa bilangguan. Ang dami mong ninakawan ng kabataan.
Ang sama mong tao, Miguel. Hindi ako mabubulok sa lugar na ito. Tandaan niyong lahat, sa oras na makalabas ako rito, iisa-isahin ko kayo. Ngayon lang kayo malakas, pero hindi niyo ako kaya. Mali ka. Mas malakas na kami ngayon. Hindi lang kami basta babae. Hindi kami kabataan na basta mo nalang lalaruin kapag kailangan mo kami. Ito na ang huling beses na magkikita tayo, Miguel. Gusto ko nang makalaya sa kadiliman na pinaglagyan mo sa akin. Ang akala kong paraiso na pangako mo, isa palang impyerno. Ngayon, ikaw naman ang manatili sa lugar na dapat mong kalagyan. Makakaya namin to. Pero ikaw, habang buhay mong bitbit yang sakit mo, sumpa na yan sa kaluluwa mo. Magaan ang loob ni Angie na umalis sa harapan ng dating kasintahan. Para siyang nakakakita ng liwanag sa dulo ng kadiliman. Ang buhay na inakala niyang hindi na niya matatakasan pa ay nagawa na niyang talikuran. Yun na ang huling beses na nagkita sila. Lumakad ang kaso at kahit na may katagalan ay sila pa rin ang nanalo. Napatawan ng habang buhay na pagkakakulong si Miguel. Nabalitaan din ni Angie na naging mas malala pa lalo ang sakit ng dating nobyo. Madalas daw yung sumisigaw sa loob ng selda dahil sa sakit ng kanyang ari. Ang likidong itim na lumalabas sa kanya ay naging mas madalas pa. Walang naging lunas, minu-minutong pinagdudusahan yon ni Miguel. Alam ni Angie na hindi na kailanman gagaling ang lalaki sa sakit na kanyang nararamdaman. Ayan, mabuti naman may sarili na kayong bahay. Tapos natuto na rin ang mga magulang mong pagsabihan niya mga kapatid mo na sila naman ang kumilos para sa sarili nila. Hindi gaya nung sayo na lang din inasa ang lahat talaga nung binibigyan ka pa ni Miguel. Hindi lang pala ako ang natuto, no? Basta ngayon ayoko na yung isipin. Basta gusto ko ngayon maging maayos ang lahat sa buhay ko. Mag-aaral ulit ako. Tuloy ang pangarap. Hindi masisira sa isang pagkakamali ang buhay ko. Nagkaroon naman ako ng panibagong pag-asa eh. May tumutulong din sa mga katulad kong kabataan na nasamantala. Ang mahalaga, hindi na makakalabas pa ng kulungan si Miguel. Hindi na rin niya matatakasan ng sumpa. Doon niya palaging maaalala mga pagkakamali niya. Sana wala nang iba pang kabataan o mga kababaihan na masamantala ang kahinaan dahil lang sa pag-ibig. Naniniwala pa rin naman ako na may mga taong puro magmahal. Sa ngayon, focus muna ako sa pagbuo ko sa mga pangarap ko. Makikilala ko rin naman siya. Isang tao na tatanggap din sa madilim kong nakaraan. Minsan, kailangan talagang madapa bago tayo matuto. Basta, nandito lang din ang pretty BFF mo kapag need mo ng payo, ha? Hindi kita ipapahamak. Basta makinig ka lang din. Oo na po, palagi na akong makikinig sa'yo. Puno ng positibong pananaw ang puso ni Angie. May mga gabi man na dinadalaw siya ng multo ng kanyang nakaraan. Nagagawa naman niyang harapin yon ng walang takot. Mas pipiliin niya pa rin na bigyan ng pansin ang hinaharap at ipinangako sa sarili na hindi na niya ulit gagawin ang pagkakamali niya noon. Sa paglipas ng mga taon, naging maayos na ang takbo ng buhay ni Angie. Nawala na siya ng balita pa sa kalagayan ni Miguel o kung anuman ang nangyayari sa kanya. Minsan, nakakausap niya ang dating mga kabataan na sinamantala rin ng dating nobyo. Halos lahat sa kanila ay nasa maayos na lagay na ang buhay. May nag-aaral na, ang iba naman ay nagtatrabaho. Nalampasan na nila ang madilim na yugto ng kanilang buhay. Isa na rin si Angie sa mga nagbobolontaryo sa isang organisasyon upang mapanatili ang pangangalaga sa mga kababaihan. Sumasama siya sa labang kinakaharap ng mga kapwa niya. Marahil, may mga pagkakamali na nagagawa ang isang tao na hindi nila alam na mali na pala. Katulad sa pagmamahal, naghahangad ng isang klase ng pag-ibig na tila ba laman ng pantasya
Subalit yun din ang nagiging dahilan para dalhin sila sa isang mas madilim na mundo. Maliman ang paggamit ng itim na kapangyarihan, may mga pagkakataon na ito ang nagbibigay ng daan para maitama ang minsang kamali ang pinili. Hindi lamang si Angie ang nagkaroon ng pagkakamaling ganito. Mayroon ding iba na siyang nahulog talaga sa patibong ng pekeng pagmamahal. Ngunit sa huli, kung nakaya nilang makawala sa ganoong klase ng sakuna, tiyak ay makakaya rin nilang harapin ang bagong bukas na mas matapang, matatag at masaya. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Jober Pangilayan, Azalea 0319, Tingtel Joy Malaki, Hayashi J. Megan, Van Julie Amolo, Kim Bara, Ami Bug 544, Danica Dulnuan, Gina Veldad, Shari mula sa Yokohama, Virginia Belay, Maria Cristina ng Kuwait, Wena Diago, Luke and Giros Vlog, Siren Carmen, Robelin Tanilon, Angelina Ignacio, Milrose Demate, Lynn Hondrade, Roda May Panaligan, Elvira Malakas and Family, Marites Nalika, at Maria Consuelo Benitez. Hanggang sa susunod na istorya, mga apo. Ako ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta.